Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, yan, walang iba ang ating kasama ay si Maria Ligaya Vlogs, ang aking pinsan. So ngayon meron po siyang na-scout na inilapit po sa atin at yun ay aabutan po natin ng tulong mula po sa ating YouTube channel. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, ako po si Pinsan Kalyada, ito po si Maria Ligaya Vlogs, labas po ang kanyang YouTube channel dyan, pakisubscribe po para matulungan din po natin siya na umangat din po ang kanyang channel. So tara mga kalingap, at alamin po natin ang kwento ng kanyang buhay. Ano pangalan ng pupunta natin? Amabel. Si Amabel. So ayan, napanood ko na din to kay pinsan at napaganda ito. At kumbaga, na-vlog ko na din siya nung birthday po ni Jacqueline at yan, nagpayag din siya na i-vlog din po natin. So ngayon po yung pagkakataon, kasi Sabado ngayon, kaya pinuntahan ko na rin po para maabutan po ng tulong. So tara mga kalingap, punta na po natin. So ayan, dito Joy sila natambay, ano? Ayan, malapit sa bahay nila. So ayan si... Uy, pera alaglag. Hello, Amabel. Amabel tayo, bless po. Thank you. Ayan. Thank you. So, ayan, magandang umaga, Amabel. Tatay, magandang umaga po. So, ayan, magpapakilala po ako. Ako po si Pinsan Kalyada, isang charity vlogger po mula sa Team Kalingap. Pinsan ko din po ito si Maria Ligaya Vlogs. Ano po na... Kumbaga, nilapitin po sa akin si Amabel para matulungan. So, ayan tatay, ano po ba ang pangalan niyo po? Amabli, ibas ko. Amabli, parang kinuha lang dito. Ikaw po, yung kasing mother niya, Belinda, ako, Amabli. Dulo po, sa huli niya, kinuha din. Amabel. Siya po yung pinakapanganay. Bunso po. Ay, bunso. Wow. Ting po yan ngayon. Graduating. Kinakapos-kapos sa mga gastusin. Wala pa akong trabaho at tingnan mo naman. Yun, putol po ang paa ni tatay. So, mahirap. Ano po? Mahirap pag Pero ano. kung hindi, mga karawas yan. Pero ano po dating trabaho niyo tatay? Kahit nagagwardya lang po ako. Guardian lang. Nagagaragar. So, ayan, sa sugar po yan, kaya naputol po. Ngayon, wala na. Wala na trabaho. Wala gwardya. Ano na lang po pinagkaanan ninyo, pinagkakakitaan? Tinda-tinda na kaunti. Kung di pa makautang doon sa Bombay, di pa ba? Yun na lang po pang, kumbaga, pang provide. Ano mo? Tulong-tulong na kaunti. Kasi napanood ko sa vlog ni Joy na halos si Amabel yung nagdidiskarte para Po, makatulong po sa inyo. Po. Kung wala nga ito, ay, paano na? Walang pamasay, malakad ka dahil. Layo. Parang ano nga po si Amabel, parang Bombay. Parang Indiano, mga ganun. Parang anak nga ni Tatay Rubin. Parang anak ni Tatay Parang Robin. mga Indiano nga. Pinaglima ata tatay ito sa Indiano. Ayaw po. Kasi sabi mo sa Bombay ka nag-uutang ay. Pag nakita ko. Kakautang. Dali. Kakasingil ano. Kasi nila araw-araw nakita ka na. Tangos ng ilong. Siguro na napaglihan. Ikaw, Amabel, kamusta? Okay lang naman po. Okay lang. Kamusta yung daily routine mo, yung mga ginagawa mo dito sa pagpasok? Yung mga nakaraan po ay nahihirapan ako sa school at maaga po ang pasok namin. Tapos nagsasabay po yung mga gastusin sa mga department po kasi mga binabayaran din po kami. Tapos nasaktuhan din po na wala rin po ako sa kanilang mahingi. Oo. Tapos, nung nakaraan po kasi wala po akong pasok sa trabaho. Tapos, nagkasakit po kasi ako nung Tuesday. Baka gawin yung pag-picnic natin. Hindi naman po. Hindi ko din po kasi alam. Tapos, yun po, nagkalagnat po ako. Hindi po ako nakakapasok na ulit sa work. Yan talaga mahirap. Kaya kailangan ko po makapagpa-check up muna. Ngayon, masama ba pakiramdam mo? Nilalagnat po. Ay, nilalagdat ka pa rin, ano? So, Baga Vincent, nagpa-part-time job siya. Part-time naman. Part-time job, ano? Hindi pa talaga totally trabaho. Opo, part-time. Tatay, Tatay Amabli, okay lang ba na lumabas ito sa YouTube channel ko? Kasi dito ako kumukuha ng pantulong po, okay lang po. Sa social media, okay lang po, sige po. So, yun, nagkasakit ka, kaya wala kang ma-i-discarte pang bayad. Wala pong So, paano mo nagagawang paraan pag ganun? Saan ka nagdidiskarte o paano mo nagagawang paraan? Yung mga tira-tira ko pong nasa alkansya. Yun ang Kapag may trabaho po kasi ako, nalagyan ko sa alkansya. Tapos, yung kinikita mo. tapos din ko po, parang binubuksan na kapag wala na po talaga. Doon mo, ba't naiiyak ka, Amabel? Sige nga, anong dahilan, bakit ang pagluwa mo?
Ang hirap po kasi kapag yung parang sa sarili mo lang po ikaw kumukuha ng gastusin. Nahihirapan. Opo. Kasi katulad po ngayon, nagkasakit ako. Paano na po yung susunod ko ng mga linggo? Yung susunod na kasi doon ka lang nag-aano ng panggastos Opo. mo. Yun ang mga iniisip mo sa ngayon. So, by the way, si Amabel ay isang dalaga na sumasali sa pageant, di ba? Kasi doon ko din kumukuha ng pang extra Opo, income mo. pang dagdag gastos, pang dagdag pambayad. So, grabe. Nahawa ko sa iyo kasi, yun nga, sa kwento mo pa lang, umaano ka ng diskarte. Pero yun nga, nagkasakit ka, tapos ganito pa yung nangyari. Sobrang hirap. Paano mo, kinakaya yung ganitong sitwasyon na alam mo na ang magulang mo hindi ka mabigyan ng sapat kasi nga alam mo naman ang sitwasyon nyo na talagang kumbaga kapos din. Paano mo nauunawaan yun? Nung nagkasakit pa lang po si Papa, alam ko na po yung mga pwedeng mangyari. Kasi si Mama din naman po, wala din naman po siyang trabaho. Kaya ang ginawa ko po na nagtanong kay ate, ko, ate, anong pwede kong gawin? Dun sa ate ko po. Tapos sabi niya, mag-apply daw po ako sa part-time. Tapos simula po ng college na ako, yun na po yung parang ginagawa kong way para di po ako mag-stop sa pag-aaral. Oh, grabe. Nakaka-ano din yung alam mo tayo, sa mga ganito po, naunawan ko din anong kalagayan mo, Amabel. Kasi yung ganitong estudyante, may punong-puno ito ng pangarap eh. Kasi gusto mo makapagtapos ng pag-aaral dahil nga sinubukan mo lahat. Kahit ano sinubukan mo. Kaya believe ako sa mga ganyang kabataan na ang purpose nila. Kaya sila nagsusumikap para sa kanilang pangarap. Tama yan, magsumikap ka para maabot mo yung pangarap mo. So, ano ba ang course mo, Amabel? Ano po, eduk? Eduk. Anong mo, primary o secondary? Secondary po. Anong major mo sa secondary? English. Wow, magaling to. So ayan type, may tanong pa ako Tatay Amable. Ano po ang pinapaliwanag niyo po dito kay Amabel na ganito po yung nangyayari sa kanya na kumbaga po hirap din po sa buhay na alam niyo grabe yung niya po, suporta sa sarili niya. Self-support ang ginagawa niya eh. Kasi hindi niyo po maibigay yung pangangailangan niya kasi nga dahil may sakit po kayo. Paano niyo po napapaliwanag sa kanya? Sana ko magtiga ka lang at makuha lang din natin yan. Yung mga extra mo yan, makatulong yan, pamasahin mo. Yung sa mga ibang magtikap ka. Tingnan mo ako kung hindi lang ako, gugustuhin ko man sana matulungan talaga, hindi ko magawa. Ayaw ko lang maputol ang pag-aaral niya kasi yung lang, sa kanila naman din yun ay hindi lang sa akin. Kung sa akin, matanda na ako, wala nang problema ako. Ay sila, mga bata pa. Silang iniisip ko sa ngayon. Kung matulog ako, pamasahin naman anak ko. Pang ganyan. Meron pang ganyan, kaya lang, hanggang sa mga itlog niyan, ilan lang mo. Hindi ng mga sarap na pagkain, Hindi nga talaga, tulang. Hindi maka-enjoy. Pagkain ka. Meron ganyan, may yaman nga maigi. Matamad naman mag-aral na sayang yun. Kaya nga. Sayang. Ito man nagpupursige kahit hirap na. Makain yan. Kasi kung andyan, maglalak lang kahit biskuit dyan. Meron na sa pertindahan natin munti eh. Talagang yun ang nadakang biskuit para may makain ka lang. Opo, nakuha ko sa tindahan. Ano ka na lang kako dyan? Diskarte na lang, no? May tanong ako sa iyo, Amabel. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon na nangyari sa buong buhay mo? Yung alam mong dala-dala mo until now. Pinakamahirap. Yung pagsubok, problema, mga ganun ba? Mga challenge sa iyong buhay. Siguro yun na nga po nung nagkasakit po si Papa. Kasi dun po parang naubos yung mga savings. Tapos dun na po nag-start na parang mawala na po lahat. Tapos ang natira na lang po sa amin tindahan na lang. Tapos dun ko rin po parang nag-mature yung isip ko. Dun ko na-realize na kailangan ko din parang gumalaw. Hindi lang puro parang parents sa parents aasa. Kaya parang dun ko po na-realize na gagawa ako ng way para makapagtapos ako sa pag-aaral.
Yung ano, grabe, ganitong pinagdadaanan, no? Maswerte nilang talaga yung may mga magulang na maganda ang trabaho. Like yung mga may kaya, mayaman, na napoprovide, napakaswerte nila. Pero sana, Amabel, sana maunawaan yung ganitong sitwasyon. Alam ko naman na talagang mahirap yung ganyang sitwasyon. Naiintindihan kita kung bakit ka naiiyak. Kasi siyempre hirap na hirap ba sa buhay. Yung pangangailangan mo, hindi mo ma-provide ng magulang, ikaw kusa ang po-provide. Kaya sana maintindihan mo itong ganitong sitwasyon na ganito si papa mo, may sakit si papa mo. Tapos yung ibang pag nagkakakuha ng kita, sa small tindahan nyo lang. Kumbaga, hindi sapat. Kaya ikaw na lang pumupuno. At sana maunawaan mo yun, Amabel. Kasi hindi naman ginusto nila papa mo, ni mama mo na magkaganyan din baga si papa mo. At doon naubos yung savings, like na kwento mo. So, hayaan mo yun, Amabel, na kahit anong pagod mo, sakripisyo mo sa buhay mo, alam kong darating at darating ang pagkakataon na magkakaroon ka ng magandang buhay someday. Kasi pinagtsatsagaan mo, nagsusumikap ka na makapagtapos. Isa yan sa stepping stone mo para marating mo yung pangarap mo. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, ha. Pagsubok lang yan, lahat naman tao may problema. Ano, diba tayo? Kaya dapat lahat tayo maging matapang lang, maging malakas, at always nating isipin na andyan ang ating Panginoon. Huwag tayo makakalimot na laging mag-pray, magpasalamat sa lahat ng biyaya o mga matanggap natin. Pasalamat natin yan sa ating Panginoon. Kung punong-puno ka ng problema, isuko mo sa Kanya, maghingi ka ng kalakasan, di ba? Ganun dapat ang mindset ng isang tao. Kasi pag nagpatuloy tayong magpatalo sa problema, tayo maapektuhan. Katulad mo, isa kang graduating, kung magpapatalo ka sa problema mo, ma-achieve mo ba yung pangarap mo, di ba? Hindi. Kaya dapat magpursige tayo. Ano? So, by the way, sa pagpapageant, may iba naman tayo. Sa pagpapageant, magkano na-earn mong pera? Depende kung mananalo o ganun. Makapasok. Dapat saan ka ba makapasok? Top 3, mga ganun? Top 5 po. Top 5, meron ka nang makukuha nun. Pero lagi bang nakakasali ka sa top 5 or bihira? Bihira po. Bihira. Pero yung pinaka nag-champion ka na ba? Yung parang ikaw yung Hindi pinaka... po. Hindi ka pa nag-champion. Hanggang pang ilan ka lang? Pangatlo po. Hanggang third. So, mahirap ba yung pag ganun laban, sitwasyon na pagpapayan? Kapag masali ka po ng pageant, marami pong preparations yung kailangan gawin. Yung paglakad po, sobrang pagod po na mag-practice. Tapos, bukod po doon, kailangan ma-practice or ma-train din po kami sa Q&A. Para po, pag naglabas na po kami sa stage, alam na po namin yung gagawin namin. Paglabas niyo sa stage, alam niyo na yung gagawin. So, talagang yan rampahan, kumbaga, So, halos lahat ba dito sa bayan ng Cam Norte nasalihan mo na? Hindi po. Kasi may mga requirements po na kunwari, basod po, taga-basod lang po dapat. Or may blood lang po na ng taga-basod. Pero wala ka pa bang yung parang natanggap na best award, yung mga ganun? Meron na po akong, yung mga sa may mga awards po, meron po natanggap na best in photogenic. Wow. 2 beses na po ako nakatanggap nun. Tapos po, best in talent. Best in talent. Tapos, best in evening gown po. Best in evening gown. So, ayan, meron akong habang papunta ako dito, meron akong iniisip na tanong na gusto kong itanong sa'yo. Siyempre, nagpapayan, kailangan may tanong ka, di ba? So, ready ka ba dun sa tatanong ko? Sana masagot mo to, Pinag-isipan ko lang ito habang nagmamaneho kami ng kaibigan ko. So, ayan, may tatanong ako. Ito, Amabel. Parang sa pageant na tanungan. If you will fall in love with a man with full of challenges in life, how will you help him to overcome his what going through? First of all, I myself should be strong so that I can help her. I can help him to become strong too. Because in life, it is full of challenges. It is inevitable. And to become strong is one of the fundamental things that we can do to survive any struggles in life.
And together, I think we can survive anything. Thank you. And I think it, pang ano talaga, pang malupit tatay ang anak mo tay, grabe. English. Grabe. Oh, English. Parang ako isang sentence lang. And Ay, I thank you. Yun. Grabe naman si Amabel. So, sobrang ano, ganun mo siya, ano, tuturuan mo siya maging strong din. Wow. Ilang naintindihan ko eh. Kasi kapag may nasasandalan ka, Oo. strong din. Kasi dapat talaga sa, ano, kapag ang isang tao, alam mo may problema, dapat i-build mo din siya maging strong. Kung strong ka, dapat maging strong din siya. At huwag mo siyang pagsukuan. Kasi alam mo, ang isang tao na punong-puno ng problema, dapat hindi sinusukuan. Bagkus sinusuportahan mo siya na malampasan niyo yung problemang yun. Kasi, gaya ito, bakit tinanong ko ito sa iyo, Amabel? Kasi, di ba, katulad mo, may problema ka. Huwag na lang natin sabihin sa love. May problema ka. Sinong kailangan mong sumuporta sa iyo? Kami, mga charity vlogger, magulang mo, at kung sino pang taong handang tumulong sa iyo para malagpasan mo yung ganyang problema mo. Napaganda yung sagot mo, ha? Grabe, solid kahit di ko masyadong ma-understand. Uy, English. So, kung tayo yun, hindi natin masagot ganun kahaba. Oh, basta and I, thank you. By the way, sobrang thank you. May aabot ako sa iyo, Amabel. Pagpasensya mo na, ito ay mula sa aking YouTube channel. Kumbaga, itong mga natatanggap ko, binabagi ko sa mga katulad nyo. At kumbaga, ano, hati-hati lang. Ano, katulad, tanda mo yung kay Jacqueline, hati-hati, lahat meron. Mas maganda yung ganun. Dapat lahat meron. So, ayan, tanggapin mo ito. Pandagdag sa ano mo yan, ha? Amabel, yung pangdagdag mo sa mga problema mo. Pambawa? Joke lang. Ikaw naman baga. Pambawas sa problema mo. Joke lang. Seryoso yun. Pambawas sa problema mo yan. Kasi, di ba? Punong-puno ka ng problema. Bawasan natin. Maraming salamat po. Yan. Tandaan mo, Amabel, huwag kang sumuko, para sa pangarap. Ano? Sabi ko nga, di ba? Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap. Bagkus gawin mong inspirasyon ang kahirapan na yan para makapunta ka sa iyong pangarap. Kung ma-reach mo yung goal mo sa iyong buhay, ano? Gawin mo siyang mahirap kami pero alam ko malalagpasan ko to. Kasi wala naman talagang hindi mo maabot yung successful mo sa buhay mo kung hindi ka daan sa mga struggle sa buhay, di ba? Yung mga hirap-hirap na yan. Ano? Kaya gawin mo lang yung best mo, magpakatatag ka, at mararating mo yung pangarap mo. So may isa pa akong tanong, Amabel. Kaya di ka na. Hindi naman ito, Amabel, ano ba yung tanging kailangan mo sa iyong buhay? Gusto ko lang po talagang matupad yung mga pangarap ko. Tapos po, pag natupad ko na po kasi yung mga pangarap ko, makakatulong na po ako ulit sa family ko. Yun po yung parang pinaka-goal ko sa buhay na lahat po ng pinagdadaanan ko, alam ko process lang po yun para matupad ko po yung gusto ko pong mangyari sa future. Yun po, sana po magkaroon ako ng magandang trabaho after ko po mag-graduate. Wow. At sa mga viewers po, sana matulungan niyo po akong tupadin ang pangarap ko. Kasi po, kinakapos din po ako sa mga financial po na pangangailangan ko. Dahil sa buhay po ngayon, sobrang hirap po makasurvive kapag wala ka pong financial. Sige, hayaan mo, Amabel, na kapag merong dumating na biyaya, matik yan. Diretso yan dito sa inyo, Yan, God bless muli, Amabel. Galingan mo pa. At proud ang tatay mo sa'yo. Ano tay? Proud ka tay? Proud na proud. O, peace bump na, Amabel. Peace bump. Peace bump, tay. Kasi Amabel yung hindi masasayang yung tone. Yes. O, God bless sa'yo, Amabel. Bye-bye na. Tatay, bye-bye na po. Thank Bye-bye. you po. Salamat. Advance pa birthday. Ay, grabe. Kailan ba birthday mo? Sa Monday na po. Ay, grabe sa Monday. Hayaan mo at kapag merong biyaya, matik yan. Sige, bye-bye. Thank you po. Happy birthday advance.